ang maunang balita sa umagang ito. Ako'y tumututol sa dahan-dahang binobong diktadura ni Pangulong Benigno Subion Aquino III. Chief Justice Renato Corona, palabang binanatan si Pangulong Noynoy Aquino. Malacanang, agad namang sinalag ang mga tirada ng punong maestrado. Aabot sa 100 kilong frozen meat na hindi umano maayos ang pagkakatago. Kinumpis ka ng NMIS sa Commonwealth Market. Bagyong tatawaging Sendong, inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong araw. Pagdalagdag ng 2 taon sa basic education, bubusisiin sa unang balita special report. Pag-ulan ng mga bulalakaw, inabangan ng mga astronomy enthusiast. At Marian Rivera, ipinagmalaki ang Christmas gift sa kanya ng nobyong si Dingdong Dantes. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ngayong umaga, nakatakdang ihatid ng Senado ang summon sa opisina ng Chief Justice Renato Corona. 10 araw ang binibigay sa punong maestrado para sagutin ang impeachment case laban sa kanya. Yan ang unang aksyon ng Senado na formal nang nag-convene bilang impeachment court. Darito ang report ni Rafi Tima. Imbis na tapusin ang legislative session gaya ng plano, inuna na ng Senado ang pag-uumpisa sa proseso ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. The Senate is constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Supreme Court Chief Justice Renato C. Corona. Bilang pinakabatang miyembro ng Senado, si Senador Antonio Trillanes IV ang nagpanumpa kay Senate President Juan Ponce Enrile bilang presiding judge. Si Enrile naman ang nanguna sa oath-taking ng mga kasamahang senator judges. Of Supreme Court Chief Justice Renato C. Unang aksyon ng impeachment court, aprubahan ng Resolution Number 1. Resolved that the summons be issued to Supreme Court Chief Justice Renato C. Corona to answer to the said articles of impeachment within a non-extendable period of 10 days from receipt hereof, and to appear before the Senate of the Philippines at the Session Hall, GSIS Building at 2 o'clock in the afternoon on such date, and that the Senate will fix. Formal na rin inadapt ng impeachment court ang rules of procedures na binalangkas para sana sa impeachment trial ng nabitiw na si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Agad din namang nag-adjourn ng impeachment court na muli na lang daw magtitipon alas 2 ng hapon sa January 16 ng susunod na taon. Pero hindi rin agad magsisimula ang formal na paglilitis sa araw na yun dahil ipapakilala raw muna ang mga prosecutor gayon din ang mga abogadong didepensa kay Corona. The trial will depend on when the senators want to schedule the trial. They might want to have some preliminary proceedings before the actual trial. So we will leave it to them when they would want to schedule it. Paalala ni Enrile sa mga kasamahan, maghinay-hinay sa pagsasalita tungkol sa kaso. It's better for us to, in the Senate, to be as reticent as we could so that we will be able to judge the issues very carefully, very impartially. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Ang pagbusisi sa impeachment process, abangan mamaya sa Talakayan Witigan. Samantala, maanghang na patutsada ang pinakawalan ni Chief Justice Renato Corona laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Gid pa ng punong maestrado, handa niyang harapin ang impeachment case sa Senado. Darito ang report ni Jam Sante. Ako'y tumututol sa dahan-dahang binubuong diktadura ni Pangulong Benigno Subion Aquino III. Diktadorya, ganyan ko isalarawan ni Chief Justice Renato Corona ang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pagharap sa libu-libong maestrado, hukom at empleyado ng mga korte na nagtipon sa labas ng Korte Suprema. Itong impeachment ay dala ng kasakiman na magkaroon ng isang Korte Suprema na kayang diktahan. Na nakukuha sa tingin at
nagkakandara pang ipatupad ang kanilang bawat hiling. Sapagkat ang tunay na layunin ay wasaking ang hudikatura, wasakin ang ating demokrasya at pairaling ang utos na mahal na hari. Ito ang patutunguhan na baluktot na daang matuwid. Giit ni Corona, wala raw basihan ng impeachment complaint laban sa kanya, kabilang ang hindi niya umano paghahain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na taon-taon naman daw niyang isinusumite. Kaya handa raw siyang humarap sa Senado para sagutin ang bawat punto laban sa kanya. Binanatan din ng punong maestrado ang mga batikos kaugnay sa pag-appoint sa kanya sa pwesto ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Dapat raw po hindi ko tinanggap ang paghirang sa akin. Bakit po ba? Bakit po ba? Para si Ginoong Aquino ang makapagtalaga ng kanyang sariling Chief Justice na hawak niya sa leeg? Mapapailing ka talaga. Ang pagtatalaga sa inyong lingkod ay dumaan sa isang masusing proseso. Ipinagtataka rin daw ni Corona kung bakit daw tila mag-isa siyang pinag-iinitan ng ehekutibo para sa mga desisyon ng buong Korte Suprema. Sa loob ng gabinete, ang utos ng hari hindi nababali. Pero dito po sa Korte Suprema, ang pananaw ng buong maestrado ay isa lamang. Matagal na po akong nagtitimpi. Hindi ko po maintindihan kung bakit nanggigigil ng husto sa akin ang ating Pangulo. Wala po akong kasalanan sa inyo, Ginoong Pangulo. Wala po akong kasalanan sa bayan. Handa raw siyang depensahan hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang buong institusyon ng hudikatura. Ginoong Pangulo, ako po ang primus inter pares dito sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kung kailan ko hindi nyo naiintindihan, kung kailangan ipaglaban ang Korte Suprema, ako ang mangunguna. Naglabas din ng sama ng loob ang punong maestrado sa pagkakabanggit sa kanyang asawa sa isa sa articles of impeachment laban sa kanya. Batay sa reklamo, itinalaga ni dating Pangulong Arroyo ang misis ni Corona sa board ng John Hay Management Corporation. Pero ayon sa punong maestrado, nagbitiw na raw ang kanyang asawa Mayo pa noong nakaraang taon. Lingid po yata sa kanilang kaalaman na si Ginang Corona ay una pang natalaga bago ako naging maestrado. Mapalad po ako na mayroon akong isang mabait at matatag na kasama sa buhay na siya na siya rin pinagkukunan ko ng lakas at inspirasyon. Mahal na mahal kita.